Hi, ako nga pala si Althea. So sa video na 'to, ipapakita ko ang final drill ko kung saan nag-enhance ako ng existing Flash web application. So ang ginawa ko ay nagdagdag ako ng REST API feature na may full CRUD functionality para sa student records. So yung original app ay ginagamit para mag-manage ng mga estudyante. Yan, ito siya. So meron siyang add, 'di ba? Meron siyang view, ganyan. Pero wala pa siyang API para ma-access at ma-manipulate yung data gamit ang HTTP request. Kaya ang ginawa ko, itong REST API para mas mapadali ang integration sa ibang application or tools na gustong gumamit ng student data pragmatically, 'di ba? So, dito sa ating original application ng purpose, so para mas maintindihan natin yung original Flash ay isang simple web-based student management system. So ito yan siya. Dito nakalist yung mga student, 'di ba? With their ID, city, address, PIN. So pwede ka maglagay diyan ng mga details, yan, gaya ng sinabi ko ng mga name, city, address, and PIN. So meron siyang UI nagpapakita ng listahan ng student at may forms para mag-add at mag-update at mag-delete ng students. Pero limitado ito sa web browser interaction dahil ah, yun nga gaya ng sabi ko is nasa web browser interaction lang siya. Kaya nung pinili ko ito, nakita ko na perfect siya para dagdagan ng REST API para ma-expose ang data sa mas maraming paraan. So, hindi lang sa web page, kundi pati sa ibang apps, mobile apps o automated scripts, no? Ayun. Kaya nag-add ako ng features. So, ayan, punta tayo dito sa ating code. Yan, dito sa ating app.py. So meron siyang original code, 'di ba? At ito yung code niya na 'to ay minodify natin. So ang pinagdagdag ko sa app ay dito sa app na 'to, ito yung RESTful API endpoints na nag-o-offer ng full CRUD operations. Na merong create ng new student gamit ang post, request, read or retrieve students gamit ang get request, update student details gamit ang put request, and delete student gamit ang delete request. So bakit ito mahalaga? Kasi nagbibigay ito ng standardized or madaling paraan para ma-access at ma-manipulate yung student data gamit ang HTTP at JSON format. So dahil dito pwede nang gumawa ng external application or clients na kumonekta sa app at mag-manage ng student without manual UI operations. So ngayon, nagbigay din ako ng tamang error handling at HTTP status codes para malinaw kung successful ba yung operation o kung may problema gaya ng 200 okay, 201 created, 400 bad request, at 404 not found. So yun. So, punta naman tayo dito sa ating implementation details. So, ngayon, titingnan natin paano ko ito in-implement. So, ito na yung ating app.py, di ba? So, nagdagdag ako ng mga bagong root handlers para sa bawat API endpoint. Katulad ng get API students na nag-return ng listahan ng lahat ng student bilang JSON. Then, get API student ID na nagre-return ng detalye ng isang student based sa kanyang ID. And merong post naman, API student na nag-create ng bagong student record sa database gamit ang JSON data mula sa client. Put naman, API student ID na nag-update ng student record based sa ID at mga fields na ipinasa sa JSONs. Delete naman, API student's ID, nagde-delete ng student's record sa database. So, ginamit ko ang plus JSON, ayan, JSONify para maayos na ma-format yung response sa JSON. Pinangalanan ko rin lahat ng mga response at may tamang HTTP status codes para alam ng client kung ano ang resulta ng request. So, halimbawa kapag nag-create tayo ng bagong student, di ba? So, magre-respond siya ng 201 ang status code para i-indicate na may bagong resource na nabuo kapag may nahanap na student na wala sa database. So, nagbabalik ito ng 404 or not found. So, naglagay din ako ng checks para invalid inputs gaya ng kung walang name sa field sa post, request ay magre-return siya ng 404. Ayan. Yan. Yan. Ito yung mga return, di ba? Yan yung mga returns natin. Kapag may ginagawa tayo sa ating pag-CRUD, no? So, nag-add din pala ako ng Swagger UI. So, ito. Makikita niyo 'di ba sa taas meron akong in-import diyan na Swagger, from Splugger import Swagger. So nagdagdag din ako nito sa project para madaling ma-document at ma-test ang API endpoints. So ginamit ko ang
Swagger library para mag-integrate ang Swagger sa Flash app. Kapag binuksan ng localhost, so kapag binuksan natin nito yung ganitong localhost, ayan, 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 yung localhost 127.00.1 ayan, makikita natin yung interactive Swagger documentation. So, dito pwede tayong mag-send ng request tulad ng get, post, put, at delete sa mga endpoint kahit walang postman or CURL. So, ginamit ko ito para mas mabilis at visual na ma-check kung gumagana lahat ng CRUD operations. So, ayan. Ngayon, ipapakita ko muna yung sa ating demonstration. So, ipapakita ko muna kung paano ba nag-ooperate ito. So, first muna, tingnan muna natin sa ating postman kung talagang gumagana ito. So, first is, 'di ba? Yan, yan yung mga students. So, magpo-post tayo, ay magge-get tayo sa postman. So, yan, i-get natin yung students doon, no, kung ano ba yung, sino ba yung mga students doon. So, ilalagay natin yung local host. Ayan, students. Tapos gusto natin kunin yung student number 1. So, mag-send lang tayo. Yung ID niya is number 1. Ayan, so binigay sa atin itong ayan, si Hasan Ali. So, check natin. Oh. So, nasa student ID number 1 siya, diba? Si Hasan Ali. Ayan. Ayan, ganun natin kung ano ginagawa natin sa postman. Ganun din. Yan, try natin dito sa ating Swagger kung paano tayo mag-get request. So, mag-get request tayo dito. So, yung gagawin natin is, try out lang tayo. So, isikip lang natin. So, ayan, di ba, nag-get request tayo. So, ayan, makikita natin dito agad na yung response niya is 200 response value. Ayan. Ayan. So, makikita na agad sa headers, di ba? For example, ganyan. So, mga ganyan. So, kapag sabihin na natin gusto mo naman mag-post. So, try lang natin. So, di ba, yung gusto nating, hindi, ayan. So, bali mag-edit lang tayo dito kung anong gusto nating pangalan, di ba? Or address, kung saan man siya. So, di ba, sabihin na natin Thea. Thea. City, Puerto. The name. Ay, sorry. Ano pala ito? Address. Sabihin natin Baclaon. Pin, yung pin niya is 1, 2, 3. Oh. Then, send lang natin. Or execute. Ayan. So, once execute, makikita mo dito na nag-response siya ng 201 which is tama or wala siyang error. So, refresh lang natin. Ayan, nadagdag na yung Atea, Puerto, Baclaon, 1, 2, 3. So, try naman natin halimbawa mali. Dito sa ating magpupo tayo. So, try it out. So, halimbawa, sabihin na natin 8. Kunyari, ID 8. So, execute natin. So, yan, kita natin yung force for not found. So, yun yung mga basic na pwede mo pang i-explore yung iba doon para mas malaman mo kung paano siya mag-response ng mas maayos. So, dagdag ko lang pala, 'di ba kanina ay nag-store tayo ng mga names and all at galing na din mismo sa template na kinuha natin yung mga student list. So, beside that, meron din pala siyang SQLite or student SQLite that free kung saan makikita natin dito sa database lahat ng mga students list. So, kung mapapansin natin, 'di ba kanina is nag-add tayo ng bagong student. So, yan yung Altea, Puerto, Paglaom, and 1, 2, 3. So, yan pinakita ko lang dito sa database na nasa-store din dito yung mga student list. So, ngayon dadako na tayo sa testing approach and demo. So, sa pagdating sa testing, ayan, testing, ayan. So, para masigurado at na-reliable at error-free ang bagong API feature, so gumawa ako ng automated test gamit ang PyTest. So, the test na ito, yung .py, gumamit ako ng unit testing para gamit ang unit test module ng Python para tiyakin ng maayos at gumagana ang API endpoints ng CRUD operation. So, gumamit ako ng NMemory SQLite database. Ayan. Ayan, gumamit ako ng ayan. Para hindi maapektuhan ang totoong database habang nagte-test sa bawat test case, sinumulan ko muna ang environment sa setup at nilinis sa third round. Yan, turn sa third round. So, may positive test na nag-check kung tama ang resulta kapag tamang inputs gaya ng create, pagkuha, pag-update, at pag-delete ng student. So, at meron din tayong negative test na sinadyang mali ang input o ID para ma-verify kung na-handle ng maayos ng API ang mga error gaya ng kulang sa fields o hindi existing ang student ID. So, yung makikita mo dito yung label, nalagyan ko ng comment, nandito yung mga positive cases, and nandito naman sa baba yung mga negative cases. So, ngayon iti-test na natin kung talagang gumagana ang ating code sa ating unit test, no? Makikita natin dito kung talagang 100% gumagana ang ating code without error. So, ayan, nalagay na natin dito and then enter na lang natin. So, ayan, nakita natin na 100% na gumagana yung ating app.py. So, sa ganito din makakatulong ang testing sa development para hindi magkaroon ng bugs kapag mayroong future changes. So, yan po ang buong process ng final drill ko mula sa pagpili ng project, pag-add ng REST API with full CRUD operation,
paglagay ng Swagger UI para sa documentation at testing, hanggang sa paggawa ng test para masiguradong reliable ang features. So, salamat sa panonood. Kung may tanong kayo or gustong malaman, feel free to comment sa baba. So, yun lang.